Sa video na ito mga ka-dreamers, ito na yung ating OB crops. Mag-harvest na tayo, may bunga na. Ang saya, laki! Pagkaraan itong mga ilang buwan, after natin ipinunla mga ka-dreamers, ito na, nagbubunga na siya. Ang laki. Dahil sa wala po tayong cameraman, ay dahan-dahan ko na siyang hinuhukay. Ngayon kukunin natin. 4 na puno po yung ipinunla natin dito sa ibaba ng ating tent mini shelter mga ka-dreamers. At ngayon, ito na yung time ng ating pag-harvest. Medyo matigas. So malalim pala siya. Bubungkalin pa natin mga ka-dreamers. Kapag kumuna yung camera, ingat lang konti. Ginamitan ko ng kahoy mga ka-dreamers para maprotektahan natin, hindi masugatan. Kasi ito yung ipupunla natin sa ating munting sakahan. Dadamihan natin to. Napakasarap na minatamis na ube. Ito na yung ating ube crops mga ka-dreamers. Ang scientific name nito mga ka-dreamers ay Ipomia batatas din. Kasi kamag-anak po siya ng kamote crops. Lalagyan na natin dito. Sobrang late pala ng lalagyan ko. Isang puno pa lang to. Kukunin pa natin yung pangalawang puno. Ito naman yung pangalawang puno mga ka-dreamers. Sabi ko nga hinukay ko na. Dahil wala tayong cameraman. Ito yung bunga niya. Praise God! Dami na! 2 puno pa lang. Pukunin natin yung pangatlo. Ito yung pangatlo mga ka-dreamers. May katabi itong malaking kamuti dito kahapon. Kinuha ko. Kailangan natin ingatan to kasi magiging binhi natin to. Hirap pag walang cameraman. Pero saya pa rin. Ito na yung pangatlong bunga ng ating OB crops mga ka-dreamers. Laki. Dadalhin ko muna to sa itaas. Dahil sa mabigat, saka natin kukunin yung pang-4 na puno. Ilang kilo kaya to? Napaka bigat pala ng OB crops. Ito yung pinakamasarap na minatamis mga ka-dreamers. After natin na i-harvest, ilagay mo natin sa maayos na lalagyan na di dapat mainita ng 2 linggo. Saka natin kataan. Napakasarap dito. Bigat. Saan ba yun? Dito yung ibang gamit ko. Dito tayo sa tuktok ng bundok. Ito na. Bigat niya. Laki! Kunin natin yung isa pa, pang-4 na puno. Kaya kung magsipag lang po talaga tayo, kung may mga lupain tayo ay may maani po talaga tayo. Yun yung buong katotohanan. Kaya yun, tingnan ninyo, nung dumating ako dito sa Mindanao, hindi po talaga ako nag-aksaya ng panahon. Nung April, talagang naghanap kagad ako ng paraan kahit na malayo sa aming munting saka na makapagsaka at makapagtanim ng sari-saring pagkain kahit hindi palay mo na or mais. Ang mahalaga ay may maaani po tayo, sari-saring pagkain, lamang lupa. Ito na yung pang-4. Hindi ko pa na hukay ng tudo kahapon dahil sa inabutan ako ng gabi. Ngayon hukay natin to. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat mga ka-dreamers, yung OB crops. Yan. Napakasarap talaga nito. Hindi ko pagpalito ng ng cake. Kapag minatap na OB yung pag-usapan. Kung mapapansin niyo mga ka-dreamers, yung dahon ng kamuti crops ay natutuyo na, pero may mga bunga pa po. Nakapag-harvest pa po tayo dito. So ito na mga ka-dreamers, medyo maliit yung pang-4 dahil sa late ko po naipunla to, nasa month of July na. Kaya lang inabutan na ng init kaya di na lumaki. Pero yung nauna, grabe, mas malaki pa nga dapat doon kapag ipinunla yon, ay kasabay ng first cropping, kasabay ng mga mais o di kaya palay. Doon dapat yung kasabayan nun. At nahaharvest yun kapag nagpunla tayo ng mais month of May, ay makapag-harvest po tayo ng
month of November ng OB crops. Yan. Ito yung inihanda ni Mama nung kasalukuyang nagsisimula kami dito sa pagsasaka. Dahil mula sa aming munting sakahan, siya na kumuha ng OB crops. Ayan na mga ka-dreamers, yung ating OB crops. Nakapag-harvest na tayo. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you Lord. Dito na yung ating OB crops. Minatamis na OB. Napakasarap na ito. God bless.